May, umuwi ako ng Pilipinas and nag-stay ako doon ng 3 weeks. Step at hindi kayo malito. And ang gagawin niyo po mga loves ko, una po ay hello! Kamusta kayo amin? Welcome sa ating YouTube channel. And mga kapsat, kamusta kayo amin? Today's videos is anyway, bago ang lahat. At ito lang papakilala muna ako. Sa mga bago natin subscribers, hello po. Ako po si Ilocana in Holland. Nakatira na po ako sa Netherlands for 24 years. And itong aking YouTube channel is 6 years na po. Nag-umpisa ako, that was 2021, during pandemic. So, kumusta kayo amin? And nag-promise ako na meron akong i-vlog about sa about sa pag-uwi sa Pilipinas kasi gusto ko po i-share sa inyo yung aking na-experience ng pag-uwi ng Pilipinas last month para meron kayong idea at ano po yung mga gagawin nyo and ano po yung mga kailangan nyong dalhin at ganun po. But anyway, so today araw ng Sunday. So, anong oras na ba? 5:35 ng hapon. So, ngayon, umpisa na natin. Sino ba uwi sa inyo sa Pilipinas? Mag-comment sa baba. Sino ba uwi sa Pilipinas kasi magbabakasyon na dito sa Netherlands ngayong July? Kasi holiday na yung mga bata. So, baka uwi kayo ng Pilipinas. Bigyan ko kayo ng guide at ano po yung gagawin niyo, okay? So, last month, May, umuwi ako ng Pilipinas and nag-stay ako doon ng 3 weeks. 3 linggo lang po yung bakasyon ko. So, ganito po, para step by step at hindi kayo malito. And ang gagawin niyo po mga loves ko, una po ay siyempre ticket, di ba? Kailangan meron kayong ticket na dala. Either man yan kung pabalik o papunta. And second po mga loves ko, for sure yung passport nyo ha. Dapat po ay valid po yan, okay? Huwag nyo pong gagamitin yung passport mo pag 6 months kasi before 6 months pwede nyo na pong i-renew yung passport nyo. And ang passport naman ngayon is 10 years na, di ba? 10 years expired na. Then ang pangatlo po ay yung ito yung pinaka-importante mga kapsat, yung e-travel, okay? Meron pa tayo yung e-travel mga labs. Meron pa, hindi pa yan nawawala. Pero ngayon is napaka-easy na lang yung e-travel. Hindi na kagaya, naalala ko umuwi ako ng 2022 kasi every other year ako umuwi. So, umuwi ako ng 2018, next 2022, 2024, 2016, every other year po ako umuwi ng Pilipinas. So, yun mga kapsat, and ang gawin nyo po ay para mas maganda pag wala pa kayong app ng egov.ph and i-download nyo po sa cellphone nyo, okay? Ang pangalan po ng app is egov.ph, okay? Be careful po mga loves ko kasi may mga nag-i-scam about yan na minsan may bayad. Pag may bayad po, ibig sabihin scam po yun. Huwag kayong papayag. Madali lang po. Ang gawin nyo kung wala kayong app ng egov.ph, i-download nyo po sa cellphone nyo. Doon kayo mag-register ng e-travel. So, how many days ba bago kayong mag-register? 72 hours. So, 3 days mga loves ko. And ako kasi nung umuwi ako ng May 12. So, nag-registered na po ako ng e-travel is May 11. So, kinabukasan. May 11, May 12 yung flight ko. Madali lang po. So, then pag meron na kayong egov.ph sa inyong phone, ay mag-registered na kayo doon. Hihanda nyo po yung passport nyo, sa kayong ticket nyo kasi nandun yung mga kailangan doon sa
sa e-travel, okay? Saka yung, yung passport number nyo, yung pangalan nyo. And then after that naman, yung next, yung passport nyo, yung plate, yung ticket number, kung kailan yung, kung saan kayo magle-layover, and kung saan yung arrival, and ganun. Basta nandun naman sa ticket mo mga kapsat, madali lang. Sa pagkatapos nun, pag mayroon ka na, I suggest na i-print nyo po yung, ano nyo, yung e-travel. Pwede naman sa cellphone nyo lang kasi pag naka-registered na kayo ay automatic naman yan na nasa email na, nasa email address nyo. So, mas maganda na i-print nyo na lang po yun kasi you never know, baka mawala yung cellphone nyo or baka malobat or anything na may mangyari kasi importante po yung e-travel. So pag na-print nyo na po yun, ipagsama nyo lahat, yung passport mo, yung ticket mo, saka yung e-travel para hindi ka magka-problema pag nasa airport ka, okay? So next, meron ka na, so pupunta ka na sa airport, kung saan ka man. Dito ako sa Netherlands, Amsterdam, sa Schiphol. So, nag-check-in ako, then passport ko lang yung kailangan, ganun. Then, yung e-travel mga loves ko ay ito na. So, pagdating niyo sa Pilipinas, mga kapsat, siyempre, lalabas na kayo sa airplane. So, pupunta na kayo sa immigration para i-check yung passport nyo. Doon na i-check yung e-travel. Automatic kasi may nakalagay, nakasulat doon na ready yung e-travel. Mga kapsat, pag wala pong e-travel, magkakaroon kayo ng problema. Hindi naman problema, pwede naman kayong mag-registered mismo doon sa airport. Pero it takes time and then matatagalan kayo. Matatagalan kayo siguro, stay kayo doon mga ilang oras. So, mas maganda po kasi mga loves ko, marami po akong nakasabay na wala silang i-travel. Ang ginawa po nila, nung nag-layover kami somewhere, doon na sila gumawa ng e-travel. As in, pabilisan. Minsan hindi niya alam kasi meron ako nakasabay na seaman. Wala siyang i-travel. Sabi niya, ano pong gagawin ko? Hindi ako marunong, ganon. And also, siyempre, kailangan yung wifi, di ba? Buti na lang sa lahat ng mga airport, may mga wifi. Then, tinulungan ko siya and siyempre mga loves ko, kung ako ayaw ko na ganun kasi yung ating passport is very confidential yan. Very private. Kaya tinanong ko sa kanya na okay lang ba sa'yo na tutulungan kita pero makikita ko yung information mo about sa passport mo. Sabi niya, okay lang ma'am. Sabi niya, importante ma'am, matulungan mo ako kasi hindi ko po alam ang gagawin ko kasi first time daw niya actually na magbabakasyon sa Pilipinas na kailangan po yung kailangan po yung e-travel. Sorry mga loves ko, hindi po siya seaman. Nag-stay sa somewhere. Norway ata. Norway ata yung babae. Norway. First time niya magbakasyon sa Pilipinas. Then, tinulungan ko siya mga loves ko. Then, yun. Okay na. Then, sabay kami kasi Taipei yung aking stopover. So, nagsabay na kami. Pero dun sa airplane is naghiwalay kami ng upuan. Pero nung bumaba na kami sa Pilipinas na nagsabay kami. Sabi niya, ma'am, pwede ba ako sumabay sa iyo? Ganon. So, kasabay ko siya. So, yun. Then, nung nandun na kami sa immigration, mga loves ko, ang dami pong mga kababayan natin na nag-stay sila doon, meaning wala silang e-travel. So, gumawa pa sila, nagkaroon pa sila ng ilang oras bago sila nakalabas, bago makuha yung luggage. Kaya mas maigi po, huwag niyong kalimutan na gumawa ng e-travel pag nasa bahay na kayo. Kasi kung hindi kayo marunong, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong partner o sa mga kaibigan niyo na nakauwi na ng Pilipinas, ganun. Kasi kung sa airport mo pa niyang gagawin, very hassle. And yun, and then pabalik naman mga kapsat ko, yung pabalik naman pag bumalik ka na sa inyong destination, ako kasi
Isa po akong dual citizen yung gamit ko mga loves. And kasi pag OFW ka, kailangan pa rin ng e-travel pabalik. Pero ako as citizenship na po ako, gamit ko yung aking Dutch passport, hindi na po kailangan ng e-travel pabalik ng country kung saan ka nang galing. So hindi yung departure is hindi na kailangan sa akin kasi gamit ko po yung aking Dutch passport. Pero pag OFW ka, kailangan pa rin ng e-travel pabalik o papunta. Kailangan pa rin. Pero pag isa ka ng citizenship or isa ka ng balikbayan or nakatira ka na sa US, sa Netherlands, sa UK, Germany, Belgium, pag isa ka ng citizenship ay hindi na po kailangan ng e-travel. Papunta lang ng Pilipinas. Arrival lang, okay? Pag departure, hindi na kailangan. Kasi ako hindi na po hinanapan yung aking e-travel, no. Yun po yung aking very experience ay very smooth naman. Very smooth, wala akong problema, walang nag-check, wala. Basta pagdating ko sa Pilipinas, diretso ako sa immigration, tinatakan nila yung passport ko, lumabas na ako, kinuha ko na yung aking luggage, then lumabas na ako, ganun. Pagbalik ko naman sa Netherlands, it's yun lang. Ganito lang ang payo ko sa inyo, no? Pag umuwi ka ng Pilipinas, pagbalik ng bansa, agaan nyo, okay? Agaan nyo ng 5 to 4 hours before check-in. Mag-check-in na kayo and everything kasi mga loves ko, minsan ang haba po ng pila sa immigration. Ang haba. Agaan nyo, then para at least pag mahaba man yung pila, hindi kayo makakaproblema. Kasi mga loves ko, ang problema kasi sa airport natin ay isa lang yung pila. Isa lang yung pila. Ikot ka niyan. Ikot ka niyan. So, grabe. So, mas maganda na agaan nyo. Yun lang. Otherwise, mamiss nyo yung flight nyo or magkakaroon kayo ng stress or anything. Basta yun lang yung payo ko. Kung umuwi na kayo kung pabalik na kayo, mas maganda na agaan nyo. Huwag late. Kasi pag late kayo, kasi pipila kayo sa immigration. Pagkatapos sa immigration, i-check yung handbag nyo, yung katawan nyo. Then, pupunta na kayo sa gate. Ganon. Yun po yung aking na-experience. And sa mga, pag napanood nyo to, sa mga uwi ng Pilipinas ngayong buwan, next month, this year, ay sana hindi pa nagbago yung rules sa e-travel, and ganun po yung gagawin nyo. I-PM nyo ako, mag-comment kayo sa baba, sasagutin ko po yung mga question, yung mga gusto nyong itanong sa akin. Okay? Good luck, and then sa mga magbabakasyon, at enjoy kayo. And ang next ating, kung gusto nyo pong gumawa ng vlog about sa Pilipinas, kung ano pa yung mga expenses, ano po yung magkano pa ba yung budget na kailangan dalhin, ano pang mas recommendation mo, ano mas maganda, and then mag-comment kayo kung gusto nyo gagawa ko ng ibang video. So for this time, that's it, and then thank you so much. Sana naintindihan nyo yung aking explanation, yung paliwanag sa inyo kung anong dapat nyong gawin. Okay? So, agyaman na kada kayo amin, and good luck sa mga magbabakasyon ngayon. At one thing lang na wag niyong kalimutan ay magdala kayo ng pera. Very expensive na sa Pilipinas, lahat mahal na. And second thing, mga loves ko, ay budget. Okay? Mag-budget kayo. Huwag lahat ibigay. Yun lang po. So, salamat, thank you, and God bless everyone. See you again on my next one. Bye!